Umabot na sa 100 individual ang nasawi dulot ng Bagyong Tino sa probinsya ng Cebu. Malaking bilang nito ay mula sa lungsod ng Liloan kung saan nasira ang isang flood control project na gumiba sa tirahan ng mga biktima. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla live sa Cebu. Clazel. Ayos magpapasko pero nagluluksa ang marami sa ating mga kababayan dito sa Cebu matapos hagupitin ng Bagyong Tino. Lumobo na sa 100 at 31 ang bilang ng mga na-report na nasawi sa probinsya at lungsod ng Cebu. Tama ka, pinakamarami sa Liloan kung saan isang flood control project ang nasira sa Kotkot River na nagpabaha sa mga komunidad doon. Wala ng buhay ng matagpuan ni Lani ang kanyang mga magulang matapos anurin ng baha sa barangay Kotkot sa bayan ng Liloan sa probinsya ng Cebu. Masakit, ma'am. Umiiyak kami, yung mga kapatid ko. Iyak ng iyak kasi yung ama kasi namin, ma'am, mabait. Nakaligtas pero sugatan naman si Libby na winasak ang kisame ng kanilang bahay para makaakyat sa bubong at mailikas ang kanyang anak. Buhay sila pero nawawala pa rin ang ilan sa kanilang mga kaanak. Nakagano na lang kami, tapos hanggang dito na yung tubig. May mga sugat kami kasi pinaakyat kami. Doon na kami sa bubong hanggang nag-umaga. Ang lamig talaga. Hindi namin nakaya pero nag-ano na lang kami ng lakas na loob para mabuhay. Nakapanlulumo ang iniwan ng Bagyong Tino sa barangay Kotkot, Liloan, norteng bahagi ng probinsya ng Cebu na hindi halos mapasok nitong mga nagdang araw dahil sa tindi ng pinsala. Halos 2 palapag ng bahay ang taas ng tubig nang bumayo ang Bagyong Tino na nagpalubog at tumangay sa mga bahay, nagtumbahan ng mga poste at nagbagsakan ng mga puno. Yung sapa kasi namin pumutok yung ginawa nilang dive. Yun. Tapos napundo yung tubig. Tapos may mga pader. Pag was out ng mga pader, ayun, yung tubig talagang pumunta na. Malaki ang tubig, ma'am. Opo, ang laki talaga. So yung flood control po yung nasira, kailan po yung ginawa? Hindi pa yun tapos eh. Tagal na yung ginawa, ma'am, pero walang patapos-tapos. Sinisisi ng mga residente ang nasirang flood control na ito sa barangay Kotkot, Purok ng Kailaya. Kwento nila nang lumakas ang ulan, tumaas ang tubig at nagiba ang dike. Nagbulwak daw yan ng maraming tubig na sumira sa kanilang mga kabahayan at kumitil sa kanilang mga mahal sa buhay. Parang tsunami, ma'am. Pag sira ng, ma'am, dike, parang tsunami yung tubig, ma'am. Nasira lahat ang mga bahay dun. Pader. Nasira lahat. Damay na yun sa inyo. Damay naman. Lahat dito. Damay. Tila biskwit na nahati sa gitna ang pader ng dike. Lumitaw ang ilang pirasong bakal, manipis at tila ang paw sa gitna. Hustisya ang panawagan ng mga residente. Sana maimbestigahan talaga ito. Ito talagang tunay na dapat imbestigahan dahilan. Dahil daming namatay ng mga tao. Pinaiimbestigahan na Department of Public Works and Highways ang mga palpak na flood control project. Poorly planned, poorly executed, and we don't know kung may kalokohan din dito. So that will be up to the ICI investigators to find out. Pero definitely, kailangan may mga mananagot dito. Lives were lost here. Hindi to basta bahay lang. Sa pagkakaalam ko, there are several projects in Cebu that the ICI is already investigating. So we will leave it to the ICI and to our internal DPWH team to investigate. Pero what's important to the President is to make sure that this never happens again. Sa ngayon, 39 na bangkay na ang na-recover sa Kotkot River. 20 residente ng Liloan. Higit kumulang 100 ang nasawi sa buong probinsya. Patuloy ang rescue operation. 137,394 naman ang nananatili sa mga evacuation center. Panawagan ng mga nakaligtas. Buhay sila pero kailangan ng ayuda. Nawas out ang bahay namin. Lahat-lahat. Wala kaming tulugan. Wala kaming mga damit, mga bata, walang mga pagkain, wala lahat was out. Pang 3 days na ron, Tino.
Ang 3 days na ngayon, Wala kaming mabibilhan. dumating na pagkain. No tulong na dumating dito. Sinisikap ng provincial government at ang mga ahensya ng gobyerno na pasukin ang mga liblib na lugar para makapaghatid ng tulong. Ayos nananawagan naman ang Cebu City Local Government ng karagdagang tulong hindi lamang ng mga relief goods gaya ng mga pagkain at kumot, pati na rin ng mga equipment at volunteers na makatutulong sa paghahakot ng mga putik at debris na iniwan ng Bagyong Tino. Yan ay para masiguro na makadadaan yung mga tulong at maihahatid sa ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Tino. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Cebu City. Balik sa iyo, Ice. Maraming salamat at ingat kayo ran, Clazel Pardilla.